So we are back again, guys. Hold up. Malaki-laking topic meron tayo dito. Like, super laki. Palubog na ang esports sa Pilipinas. Okay? Now, ang dami nagko-comment sa akin, Dogs, ba't ka pa nag-stream ng Mobile Legends? Ayaw malaos na. Para sa akin, kahit malaos sa Mobile Legend, i-stream ko pa din. Ipipilit kong i-hype. Bibigyan ko pa rin ng flavor. I think, kulang lang sa Mobile Legend is yung pa-hype. Now, sabihin niyo sa akin, Dogs, bayad ka na ng Mobile Legend kasi ipapahype mo. Sa akin lang kasi, guys, but hindi ako nagfo-focus na ngayon sa Mobile Legend na kasi gusto ko mag-try na yung mag-game. Like, sa totoo lang nakakagindi. 5 years, 4 years ka nagmo-Mobile Legend, mababurn out ka pag nag-Mobile Legend ka. Okay? Nang ganun katagal. Kahit sino napapagod. Okay? Back to the topic tayo. Palubog na ba ang esports? Ayan ang tanong. Ayan ang magandang tanong. Okay? So, when I say esports, guys, global to. League of Legends, Mobile Legends, Fortnite, PUBG, Valorant, Farlight 84, kakadating lang, Call of Duty, and Dota 2, CSGO, and so on, and so on. Okay, ang daming game dyan na may magandang ecosystem. Ano yung mga team na, parang, alam mo yun, nag-lay off. Nandito syempre, isa yung, yung CLG. Kung di nyo alam kung ano yung CLG, guys, one of the top tier esports team siya sa North America. Meron silang CSGO, meron silang League of Legends. Nag-lay off na sila ng mga trabahador. So, nakapokus na lang sila ngayon sa League of Legends. This 2023. Next, ano pa yung mga team na nag-lay off is yung TSM. So, ang dami nawala ng trabaho pagdating sa esports. Tapos nakikita natin na pa-decline talaga yung viewership, yung hype, nawawala na dun. Ang mangyayari kasi dito, guys, okay, para alam nyo lang, Philippines is, sabi natin, huli palagi. We are late on almost everything. Like, sisikat sa ibang bansa nang sabihin natin, 1 taon, 2 taon, at saka pa dadating sa atin. Which is ganun talaga yung nagaganap. So, nahuhuli tayo sa lahat ng bagay. Ang kinagandahan lang dito, guys, hindi tayo nahuli. When it comes to esports, When it comes to esports. Alam mo yan, hindi tayo nahuli sa Mobile Legends. Hype na si Mobile Legends. Sumasabay sa LoL and everything. So, ang kinagandahan kasi may hype tayo dito sa Pilipinas. Now, when I say esports global is thriving right now, so ibig sabihin, hindi siya yung magandang ecosystem. Hindi katulad nung before pandemic and then pandemic, alam niyo yun, ang ganda nun talagang nag-skyrock ang esports nun. Ang esports since, hindi lang yung Mobile Legend, basically, lahat ng esports. When I say esports, Valorant, madami dito sa Pilipinas nagpo-Valorant, Mobile Legend, ang dami nagpo-Mobile Legend, ang dami din nagpo-Wild Rift, ang dami din syempre nagko-Call of Duty. Para sa akin, guys, kasi ang esports sa atin dito sa Pilipinas, hindi siya madaling i-market. When I say hindi siya madaling i-market is that yung tayo kasi yung typical Pilipino, we gatekeep. Okay, we gatekeep. Alam naman natin yan. Dumating na tayo sa point na talagang rock bottom na. Okay, yung esports dito sa Pilipinas. And dati, nararamdaman ko na yun. Nagtanong na ako sa ibang bansa and everything. Alam niyo yun, ang sabi nila talagang pababa siya. Alam niyo yung point natin dito na rock bottom na, doon na sa ibang bansa, dumating na yon. So, naramdaman nila yun nung una, tayo, huli natin naramdaman. Kasi lagi tayong late. Understandable, madaming hardcore fan. And kahit hanggang ngayon, hardcore fan ako ng Mobile Legend. Alam mo yun, bread and butter ko sa Mobile Legend. Pero hindi mo masasabi na pababa talaga ang esports scenes. Nagdo-domino effect yan eh. And that's the hardest part. Sa totoo lang. So, sa ibang bansa, dami ng org na nadidissolve. So sa atin dito papasok na sa Pilipinas, madami din team ang na-dissolve. Hindi katulad ng pandemic, pre-pandemic, ang daming team, ang daming team talaga. Like, sa totoo lang, di mo mabilang yung amateur team noon. Mahihibang ka. Sa totoo lang, like, nakakawindang gano'ng kadami. MPL qualifier, almost 50,000 people join. Alam niyo yun? 50,000 people, guys. Like, lahat yun top tier. When I say top tier, gustong mag-try, gustong magkaroon na career sa esports scene. And now, sa mga amateur tournament, nakikita nyo, bilang na lang. So, ramdam na natin yun. Okay? Paano natin maiiwasan yun? Okay? Huwag kayong mag-gatekeep, guys. Welcome every game. Yung favorite nyong streamer dati na nag-Mobile Legend, pag nag-ibang game, sabi natin, dati siyang Mobile Legend player, nag-Call of Duty, supportahan nyo pa din. Why? Kasi talaga nakakawindang. Like, everyday Mobile Legend. Or sabi natin, si Call of Duty mobile player nyo, nag-Mobile Legend, welcome nyo. I-welcome nyo siya.
And dito natin makikita yung pagkakaisa para lang sa esports scene. Like I said, when there is an esport, there's an ecosystem. Tandaan nyo yan. Ito, para malaman nyo lang step by step. Sa esport team, for example, ako, Aether, sabihin natin, or Archives. Sa Archives, guys, kapag gumawa ako ng esport team ko sa Archives sa Mobile Legends, which is andito na, kailangan ko kumuha ng marketing. So, when I say marketing, kukuha ko ng streamer, pabayadan ko siya, para mapasok lang sa influencer program. So, bayad siya. Alam mo yun? Tapos, maghahanap kami ng coach, babayadan. So, magkakaroon ng ecosystem na bubuhay yung mga tao doon. Now, if wala kasing esports team, influencer lang nandun. In the long run, mawala ng ganing tao kasi walang tournament. Like, influencer lang pala nakikinabang dito eh. Eh, paano tayong gusto natin magpalakas? Diba? Gusto natin maging top 1. Like, we are the best in the country. Ayun yun. Hindi mo masabi yun hanggat walang esports team. Now, yung mga game. Okay, pag-usapan natin yung mga game. Call of Duty Mobile. So, sa Call of Duty Mobile, kitang-kita naman natin nagta-thrive yung Battle Royale nila. Pero, walang tournament. Tournament sa Battle Royale ng Call of Duty Mobile is dead, basically. Hindi mabubuo yung ecosystem. Guess nyo yun? May mga influencer, walang tournament. Pagdating naman sa Mobile Legend. Now, Mobile Legend is stable game. Okay, stable na stable siya. Madami like, nakita nyo naman yung palaos na may Mobile Legend. Yung topic ko dun. That's transparency na nanggagaling sa amin. Na alam namin na pababa sa Mobile Legend, hindi siya pataas. Pero ang kinagandaan kasi kay Mobile Legend, guys, may ecosystem. When I say ecosystem, ulit ko ulit, may esports, may trabaho. Ano mo yun? Masusustain, madaming tao papasok, magta-try, alam mo yun, ang dami. Ayun ang kinagandaan kay Mobile Legend. I think, malalaos lahat ng game dito sa Pilipinas bago pa malaos si Mobile Legend. Totoo lang yun. Si Farlight 84 naman, starting siya. Okay, starting, new kid on the block, pero madaming cheater, understandable, pero ano man, ginagawa nila ng paraan. Like I said, gumawa sila ng tournament, esport, sa Farlight, revolving on Farlight 84, so meron mga tournament. So anong gagawin nila para ma-hype yun? Kukuha sila ng influencer, they're paying in their influencer para mapahype palalo yung game. So may ecosystem, may mga pro player, may mga batang pwede makapasok sa pro, masasahudan sila, coach, assistant coach, analyst, and etc. and so on and so on. Madaming stable game ngayon. Counter-Strike Global, CSGO is stable, Dota 2 stable, Valorant stable, and League of Legends, kaya sabi mo ang dami nag-layoff na team, stable pa din sila, and hindi mawawala yun. Why? Okay? Why? Kasi ang market target nila, guys, is not only Philippines. Ang target market nila is global. Lahat naglalaro ng game na yon. Para sa akin, yung hanggang ngayon, like, hindi nawala sa hype is Counter-Strike. Sa totoo lang, Counter-Strike and Dota and LoL is ibang klase. Okay, ibang klase talaga sila. Pero mas lalo na sa Dota 2 pati sa CSGO. Now, ang dami kong topic na chinek. Sa totoo lang. Nag-research ako bago gawin tong video na to. And ayun yung kasi sensitive to eh. Sensitive tong topic na to. Super sensitive na itong topic na to. So, nag-research ako for the past 5 days. Halos ayun lang yung laman ng YouTube ko, ng TikTok, ng Facebook, talagang research and so on and so on. Ano yung outcome ng research ko? Okay? So, sa CSGO and Dota, bakit stable sila? Bakit hindi nag-lay off yung mga team? Okay, masakit man itong sabihin, pero may sponsor and brand deal si mga team na gambling site. Masakit man sabihin, guys, pero yun ang katotohanan. That's the truth and nothing but the truth. Nasusustain nila, nasasahod nila ng tama yung player. Mapoprovide nila yung sahod na kailangan ng player, buyout sa player, and lahat-lahat. Nandun pa rin yung pang-hype na nagaganap. And sa CSGO din, ganun din, Dota 2. So, ayun yung kinagandaan doon sa game na yun. Hindi ko sinasabi na kailangan ni Mobile Legend ipasok ang gambling site. Pero, the day might come. Kung titignan nyo sa YouTube, lagi ako nanonood sa Dayscore Esports. And basically, mga chismis sa ibang bansa. Okay? Tapos, pinanood ko din etong video ni Asmong Gold TV. And may kita nyo si Disguised Toast na gumawa ng esport team and natalo siya ng 1 million. Hindi sa sugal dahil sa esports mismo. $1 million yun, guys, hindi 1 million pesos ah. Ang laki na kailangan na i-provide para sa isang esports team. Ayun yung masakit. And then, pinanood ko din si Moist, guys. Kung hindi nyo alam, si Moist, streamer din siya. And gumawa siya ng team, and ng esports team, and ang laki ng lalabas niyang pera para doon, and hindi sila nag-ROI. Ang daming investor din pala, tulad ng, ng idol na idol kong org, Face Clan.
ano nangyari? Dissolve. Okay? And madaming topic na unsustainable scheme ang esports scene. Pero sa Dota and CSGO, stable sila. Bakit? Kasi, again, sasabihin ko, gambling, guys. Gambling andun talaga. Ano ang kailangan natin dito sa Philippines? Because Mobile Legend, MPL, is focusing on a market sa Pilipinas lang. Okay? And, hindi katulad ng League of Legends, ng may LCS, may LCS NA, LCS Europe, alam mo yun, continent sila. Sa atin, Pilipinas lang. And ang problema sa atin dito sa Pilipinas, again, is gatekeeping. Nag-aaway-aaway sila. Oh, ba't ka nag-ML? Wild Rift ako eh. Madaling game yun yung ML eh. Gaganunin. Tapos ito naman si ML player. Oh, nag-Wild Rift ka. Dead game na yan eh. Nag-Farlight 84 ka. Ayoko dyan. CODM ako. Daming cheater dyan. Sasabihin naman ng Farlight 84. Dyan ka sa sa CODM. Wala naman tournament dyan eh. Alam mo yung hindi na lang, nag-Farlight 84 ka. Uy, try ko nga din yan. Baka goods din. Ganun, hindi mo na lang, nagpa-Mobile Legend ka pa din. Sabagay, maganda naman. Alam mo yun, pababayaan mo na lang. Pababa na nga lahat. Naghahatakan pa ang Pilipino pababa. Gets nyo yun? That's the hardest part doon. And now, para sa akin guys, Mobile Legend, hindi nalalaos. Yung e-sport lang nila yung pa-decline. Dito ba sa Pilipinas yun? That is global. Sa buong bansa, sa buong mundo. Ang sakit masabihin, pero that's the truth. And may, basically, ang ano lang dito, ang nagta-thrive ngayon, pangat is VGC. Fighting Gaming Community. Kung di nyo alam yun yung Tekken, Street Fighter, and so on and so on. So, ano kailangan natin gawin? Basically guys, huwag na tayo mag-gatekeep. Welcome everybody sa game. Kung ano man yung game na lalagay nila, supportahan nyo. And I think guys, yung reason bakit pa-decline ang buong esports dito sa Pilipinas, and basically Pilipinas ulit, globally nga ulit sasabihin ko, yung mga tao nakakita na ng pagkakaabalahan nila. When you say abalahan, na-realize ng mga tao na life is, I think, too short para mag-stay lang sa bahay, mag-game na mag-game. Na-realize nila na, you know what, lalabas ako, magpa-party ako, papasok na ako ng school, magbabar ako. They wanna explore life. Para na-realize nila na life is too short nung simulan nagka-pandemic, alam niyo yun. Gusto lang makita yung labas ng bahay nila. Kung di nyo napanood yun, guys, may nakalive ako doon. Siya sabi nila, Dogs, palaos na ba yung Mobile Legends? Pababa na ba yung Mobile Legends? Sabi ko, hindi malalaos sa Mobile Legends. Sa totoo lang, hindi talaga malalaos kasi may ecosystem sila. Bababa yung player base, yes. Pero hindi malalaos. Pero sa akin lang kasi, kailangan talaga lumabas ng bahay. Kaya din ako, after nung pandemic, gusto kong lumabas-labas. Gusto kong magmotor, gusto kong mag-basketball. Ano yun. Doon na-realize ko na, masyado mabilis ang buhay. Guess mo yun? Kailangan nyo lumabas. Sa totoo lang, pag ikaw nanonood ka nito, 5 years ka na nag-Mobile Legend, ibig sabihin 5 years ka na nanonood sa akin, thank you so much suporta, pero tol, kailangan mo lumabas. Kailangan mo makita kung anong puno malapit doon sa bahay nyo, or kailangan mo nang tumotnak din. Kailangan mo na. Nandyan ka lang kasi sa loob ng bahay nyo. Pero what I'm trying to say is that guys, after ng pandemic, na-realize ng mga tao na life is too short para mag-stay, panoorin yung mga ganitong bagay. Naging seryoso na sa buhay. Yung mga generation namin hanggang doon sa pandemic, and now we have a new generation which is yung mga bata, yung mga bagong which is they're super sensitive. They gatekeep. Kung ano yung ginagawa natin noon, ngayon ganun din yung ginagawa nila. They gatekeep. Pero dapat pakita natin sa kanila na, magbago na. Ginawa namin yan noon at hindi maganda. I think yung mga new generation ngayon, they're super sensitive. Okay? Super sensitive sila. Second, mas malala pa sa gatekeep ng noon, yung mga tao ngayon. Third, feeling untouchable. Ayun yung pinaka-hardest part. Dahil doon, parang sa tingin ko, ang daming nauumay, tumutok na sa esports. Pero para sa akin guys, I think, hindi lang sa Pilipinas nararamdaman yung paglubog or pagbagsak or pa-decline, pababa ng esports scene. I think that's a global matter. That is globally. Okay? And ang dami ko na rin nakausap from esport org, not here in the Philippines, on NA, Europe, since madami naman ako kilala doon. And sila na nagsabi na hindi stable ngayon yung esport. And madaming investor na nagpo-pull out sa esport scene. More investor pulling out, ibig sabihin, lower the budget, mas mahirap makakuha ng pro player, influencer, hyping the game, etc. etc. Ino-open ko to sa inyo guys kasi, like I said, may team ako. Pag alam nyo na pag kayo gusto nyo ba mag-open ng esport team, eto yung makikita nyo. Like,
ang daming investor nagpo-pull out. Now, ma-hype ba ito ulit? Yes guys, ma-hype to ulit. Abot tayo sa time na ma-hype ulit. I think yung mga tao lang lumalabas-labas ng bahay. Tinitingnan nila anong kulay yung langit. Tinitingnan nila kung anong kulay yung puno sa tapat ng bahay nila. Anong puno ba yun? Alam mo yun? So I think they're just exploring. Pag nakita nila ng pandemic na masyado tayo nakulong sa bahay, labas-labas muna tayo. And I think it will take 2 to 3 years na magiging ganun. After nun, aakyat na ulit pataas. Ayun lang guys, para sa akin. And ngayon, ang sagot doon sa tanong kung Mobile Legend ba nalaos o lahat ng game. Basically guys, hindi nalaos. It's just that it's a global matter lang, yung mga tao lumalabas. Siyempre napapagod din, taking a break. Yung iba may trabaho na. Yun lang, basically, babalik din. Don't worry, continue the game, continue gaming, give positive vibes. And grind pa din ng grind para pag nag-hype na ulit, malakas kayo, di ba? Ganun lang naman yun eh. That's it guys. Peace!